Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 2, Quarter 2, Week 1. Ang ating paksa ay pagkilala at paggamit ng mga salita sa tula at paaralan. Magandang araw! Kumusta kayo? Ano ang nabuong larawan? Anong propesyon o trabaho ang nasa larawan? Gusto nyo rin ba ang maging tulad nila balang araw? Bakit? Sumunod na larawan. Anong propesyon o trabaho ang nasa larawan? Gusto niyo rin ba ang maging tulad niya balang araw? Bakit? Sumunod na larawan. Anong propesyon o trabaho ang nasa larawan? Gusto mo rin bang maging tulad niya balang araw? Bakit? Hulaan mo. May mga gawain, bagay, gamit o materyales akong babanggitin. Hulaan ninyo kung ano ang propesyon o trabahong gumagamit nito. Handa na ba kayo? Una, pisara, pambura, yeso o chalk. Mahusay, ang sagot ay guro. Sumunod, kalabaw o traktora, bukid, pananim. Tama, ang sagot ay magsasaka. Pangatlo, gamot, pang-injection, stethoscope. Mahusay, manggagamot o doktor. Ating basahin, guro, turo, pisara, pambura. Ano ang napansin ninyo sa dalawang pares ng salita sa pisara? Tama, ang mga ito ay magkatugma. Saan natin madalas marinig o makita ang mga salitang magkakatugma? Mahusay, sa tula natin ito madalas marinig o makita. Pagtambalin ang larawan sa hanay A sa katugma o katunog na salita sa hanay B. Hanay A. Para sa hanay B, A. Yeso, B. Turo, C. Pagpasta, D. Gulay, E. Sapin. Para sa unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Pang-limang larawan. Atin basahin. Yeso. Y-E-S-O. Yeso. Bigkasin ang tunog ng mga salita. Ilan ang pantig nito? Maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salita? Sumunod. Turo. T-U-R-O. Turo. Ilan ang pantig nito?
Maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salita? P-A-G-P-A-S-T-A. Pagpasta. Ilan ang pantig nito? Maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salita? G-U-L-A-I. Gulay. Ilan ang pantig nito? Maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salita? S-A-P-E-Hin. Sapin. Ilan ang pantig nito? Maaari mo bang gamitin sa pangungusap ang salita? Ano ang gusto niyong maging balang araw? Ano ang inyong pangarap? Paano niyo ito matutupad? Magbasa tayo. Basahin at pakinggan ang tulang pinamagatang Ang Aking Pangarap. Ang Aking Pangarap ni M.A. Antonio. Pangarap kong maging guro. Madalas sa laro, ako ang nagtuturo. Hawak ko ang libro, panulat ko ay yeso. Mga letra sa pisara, mahusay kong binabasa. Pangarap kong maging dentista. Magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata upang pagpasta at pagbunot sa ngipin maiwasan nila. Pangarap kong maging magsasaka. Palay at gulay sa bukid makikita. Aanihin ko'y tanim kong sariwa. Aalagaan ng buong sigla. Ikaw, ano ang iyong pangarap? Pag-usapan natin, ano-anong propesyon o trabaho ang binanggit sa tula? Ano ang ginagawa ng guro? Ano ang ituturo sa mga bata upang maiwasan ang pagpapasta at pagpapabunot ng ngipin? Ano ang mga itatanim ng magsasaka sa bukid? Ikaw, ano ang pangarap mo? Paano mo ito matutupad? May napansin ba kayong mga salitang magkakatugma o magkakatunog sa binasa nating tula? Isa-isahin natin ang mga ito. Guro, turo. Libro, yeso. Palay, gulay. Dentista, pagpasta. May mga salita ba mula sa tula na higit sa isang beses na binanggit? Ano-ano ito? Isulat ito sa inyong kwaderno. Pumili ng isa sa mga salitang ito at gamitin sa pangungusap na may kaugnayan sa inyong sarili o sa paaralan. Halimbawa, ang pangarap ko ay maging isang abogado. Mahuhusay ang mga guro sa aming paaralan. Paghusayan pa natin, hahatiin ang klase sa 4 na pangkat.
Upang matiyak ang inyong kahusayan, gawin ng pangkatan ang sumusunod. Unang pangkat, maglista sa pisara ng 3 salitang katugma ng salitang pangarap. Ikalawang pangkat, isulat sa pisara ang bilang ng pantig ng mga salitang matatagpuan sa unang taludtod o linya ng tula. Ikatlong pangkat, bumuo ng 2 pangungusap tungkol sa sarili, gamit ang mga salitang 2 beses o higit pa na ginamit sa tula. Ika-4 na pangkat, bumuo ng 2 pangungusap tungkol sa paaralan, gamit ang mga salitang 2 beses o higit pa na ginamit sa tula. Punan ang angkop na salita ang sumusunod na pangungusap. Ang unang pantig ng salitang ani ay patlang. Ang bilang ng pantig ng salitang magsasaka ay patlang. Ang mga salitang magkatugma ay may parehong patlang. Basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Isulat sa inyong sagutang papel ang letrang T kung ito ay tama at M naman kung mali. Ang mga salitang may magkaparehong tunog sa huling pantig ay tinatawag na magkatugma. Ito ay T, tama. Ang bilang ng pantig ng salitang magsasaka ay 2. Mahusay, ito ay M, mali. Ang unang pantig ng salitang itanim ay binubuo ng patinig. Ito ay T, tama. Ang wastong pagpapantig ng salitang pangarap ay pa-ng-a-rap. Mahusay, ito ay M o mali. Ang katugma ng salitang tanim ay anim. Ito ay T, tama. Para sa inyong dagdag na gawain, sa tulong ng guardian o magulang, balikan ang tula at bilangin ang pantig ng mga salitang nasa ikalawang saknong. Itala ito sa kwaderno. Maging handa sa pagbabahagi ng sagot sa klase. Para sa ikalawang araw, pagkilala at paggamit ng mga salita sa tula. Sagot mo, ipakita mo. Ilagay ang inyong kanang kamay sa tapat ng inyong kaliwang dibdib kung sang-ayon kayo sa pahayag at itapat naman ito sa bibig kung hindi. Ang katinig-patinig o KPK ang bumubuo sa unang pantig ng salitang magsasaka. Binubuo ng 3 pantig ang salitang dentista. Magkatugma ang mga salitang pangarap at masarap. Gur-o ang wastong pagpapantig ng salitang guro. Tara na at magbasa. Basahin ang ikatlong saknong ng tulang Ang Aking Pangarap. Pangarap kong maging dentista. Magtatayo ako ng sariling klinika. Tuturuan kong mag-alaga ng ngipin ang mga bata upang ang pagpasta at pagbunot sa ngipin maiwasan nila. Isulat ang bilang ng pantig ng mga sumusunod na salita.
maging, dentista, klinika, pagpasta, pagbunot, bigkasin ng pantig ng mga salita ng may tatas. Maging, dentista, klinika, pagpasta, pagbunot. Pumili ng isang salita mula sa mga salitang binasa ninyo at gamitin ito sa pangungusap. Talakayin natin. Naalala pa ba ninyo kung ano ang mga patinig at katinig? Ang letra, patinig man o katinig, o pagsasama-sama ng mga letra ang bumubuo sa pantig, na siya rin namang bumubuo sa salita. Ang pantig ay tumutukoy sa patinig o sa pinagsamang mga katinig at patinig o patinig at katinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Katinig, patinig o KP. Halimbawa, sa salitang maging, ang letrang M at A. Ang letrang M ay katinig at ang letrang A ay patinig. Pati rin sa salitang sarili. Ang letrang S ay katinig at ang letrang A ay patinig. Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, patinig o KP. Pangalawa, katinig, patinig, katinig o KPK. Halimbawa, dentista at maglinis. Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, patinig, katinig o KPK. Pangatlo, katinig, katinig, patinig o KKP. Halimbawa, klinika, trabaho. Magbigay ng halimbawa ng salitang ang pantig ay binubuo ng katinig, katinig, patinig o KKP. Upang makabuo ng mga salita, tayo ay gumagamit ng mga kombinasyon ng mga katinig at patinig. Ang pantig ay tumutukoy sa pinagsamang mga katinig at patinig na may tuloy-tuloy na daloy kapag binibigkas. Ang kaalaman sa pagpapantig ay makatutulong sa pagbuo ng mga salita. Gayon din, ito ay nakatutulong sa ating pagbabasa at pagsasalita ng malinaw at maayos. Panuto, tukuyin ang bilang ng pantig ng mga salita. Pugita. Mahusay, ang bilang ng pantig ay 3. Isda. Tama, ito ay 2. Gripo. Mahusay, ito ay 2. Bundok. Tama, ito ay 2. Klima. Magaling, ito ay 2. Panuto, isulat ang nawawalang pantig ng sumusunod na salita. Tukuyin ang uri ng letrang bumubuo sa pantig nito. Halimbawa, blusa. Ito ay KKP. Unang bilang. Mahusay, ang sagot ay ambulansya. Ito ay
KP. Pangalawang bilang. Tama. Pugita. Ito ay KP. Pangatlong bilang. Tama, ito ay bintana. KPK. Pang-apat na bilang. Mahusay, ang sagot ay bulaklak. Ito ay KPK. Sumunod na bilang. Mahusay, ito ay simbahan. Ito ay KPK. Marami tayong mga salita na pinag-aralan na patungkol sa ating mga sarili at paaralan. Maaari ba kayong magbahagi ng inyong mga karanasan ukol sa inyong paboritong gawain sa paaralan? Gumamit ng 3 hanggang 5 salitang patungkol sa inyong sarili at sa paaralan. Halimbawa, ako si Batlang. Mahilig akong gumuhit gamit ang aking lapis at mga pangkulay. Hatiin ng klase sa 4 na pangkat. Magbigay ng mga larawan at halimbawa ng mga gawain, lugar at mga bagay sa paaralan. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain. Sa unang pangkat, magbigay ng salitang magkatugma. Ikalawang pangkat, pagpapantigin ang mga salita. Ikatlong pangkat, banggitin ang mga tunog na bumubuo sa salita. Ika-4 na pangkat, sabihin kung alin ang mga titik na patinig at katinig na bumubuo sa salita. Halimbawa, salita hapunan. Unang pangkat, sinuman. Ikalawang pangkat, si no man. Pangkat 3, s, i, n, o, a, n. Ika-4 na pangkat, katinig, s, n, m, n. Patinig, i, u, a. Bakit gumagamit ng mga salitang magkatugma sa mga tula? Paano nakatutulong ang kaalaman sa pagpapantig sa ating pagbabasa at pagsusulat? Pagtambalin ang mga larawan sa hanay A sa mga larawan na katugma nito ng tunog sa hanay B. Halimbawa, hanay A, ang larawan ng aso at sa hanay B. Narito ang mga larawan na pagtutugmain. Narito ang mga tamang sagot. Itlog, bilog. Kilay, suklay. Bibig, tubig. Manok, sandok. Isulat sa kwaderno ang katugma ng sumusunod na salita. Tukuyin ang uri ng mga letrang bumubuo sa huling pantig ng salita sa bawat bilang. Ang mga salita ay panyo, lapis, aklat. Isulat ang katugma nito, uri ng letrang bumubuo sa huling pantig. Para sa ikatlong araw, pagkilala at paggamit ng mga salita sa tula. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Ginagawa nyo rin ba ito? Bakit? Tatayo o uupo? Tumayo kung naniniwala kang dapat gawin ng tulad mo ang pahayag. Manatili namang nakaupo kung hindi ka naniniwala. Magpasalamat sa ibinibigay ng magulang.
Sumigaw kapag may hindi nagustuhan. Magmano sa mga nakatatanda. Ngumiti bilang pagbati sa mga kakilala at kaibigan. Pumati sa mga guro, kakilala mo man o hindi. Pagtambalin ang mga salitang magkasintunog gamit ang linya. Sa hanay A, hanga, lahat, mahilig, magulang, sumunod. Sa hanay B naman, balat, banga, bumukod, bukang bibig, magalang. Narito ang mga tamang kasagutan. Hanga, banga. Lahat, balat. Mahilig, bukang bibig. Magulang, magalang. At sumunod, bumukod. Pumili ng isang salita mula sa hanay A at gamitin ito sa isang pangungusap na maglalarawan sa iyo bilang isang mabuting anak. Tuklasin natin. Gumagamit pa ba kayo ng po at opo kapag nakikipag-usap sa nakatatanda sa inyo? Bakit? Humahalik ba kayo at nagmamano sa inyong mga magulang? Sumisigaw ba kayo kapag hindi nyo gusto ang sinabi sa inyo ng inyong mga magulang? Basahin natin ang tulang pinamagatang Batang Magalang. Ang Batang Magalang ni Melodine A. Antonio. Ang batang magalang, kayamanan ng magulang. Marunong sumunod kapag inuutusan at mahinahon kung mga tuwiran. Ang batang magalang, marunong makinig. Po at opo ang bukang bibig. Sa mabubuting gawain, nahihilig. Ang batang magalang, hinahangaan ng lahat. Madalas magsabi ng pasasalamat, kinagigiliwan at pinupuri ng lahat. Pag-usapan natin. Sino ang magalang na tinutukoy sa tula? Ano ang turing ng magulang sa anak ng magalang? Ano-ano ang ginagawa ng batang magalang? Ano ang salitang madalas marinig sa batang magalang? Bakit mahalaga na ang batang tulad nyo ay magalang? May napansin ba kayong mga salitang inulit sa tula? Isa-isahin ito. Bata. Magalang. Lahat. Hatiin ng klase sa 4 na pangkat. Magbigay ng sitwasyon ang guro. Ipapakita ng mga mag-aaral kung paano maipamamalas ang pagiging magalang sa mga sitwasyong ibinigay. Bawat pangkat ay may nakatakdang gawain. Unang pangkat, may 2 taong nag-uusap sa inyong daraanan. Ikalawang pangkat, ayaw kayong papasukin ng gwardiya ng paaralan dahil walang suot na ID. Ikatlong pangkat, natapunan ka ng tindera sa kantina ng binili ninyong inumin. Ika-4 na pangkat, nakagalitan kayo ng guro dahil nahuli kayo sa pagpasok sa klase pagkatapos ng recess. Sino-sino ang nakikita nyo sa paaralan na hindi nyo masyadong nakakausap? Isulat ito sa inyong kwaderno. Guwardya, tindera sa kantina, tagalinis ng paaralan. Bakit hindi natin masyadong nakakausap ang mga taong ito?
Paano kayo dapat makipag-usap sa kanila? Isulat at iguhit ang iyong masayang karanasan sa paaralan. Ipakita ang mga taong nakilala mo, mga gamit at lugar na napuntahan. Sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol sa iyong guhit. Buuin ang pahayag. Binabati ko tuwing umaga ang patlang sa aming paaralan. Isinaoli ko ang aklat na hiniram ko sa patlang. Nagpasalamat ako sa masarap na sopas na iniluto ng patlang sa kantina. Para sa ika-4 na araw, ang ating paksa ay pagbigkas ng pantig at paggamit ng madalas na salita tungkol sa sarili at paaralan. Muli nating basahin ang tulang Ang Batang Magalang, ngunit sa pagkakataong ito, gawin nating pangkatan ang pagbasa ng tula. Hatiin ang klase sa 3 pangkat at basahin ang tula. Unang pangkat, unang saknong. Ikalawang pangkat, ikalawang saknong. Ikatlong pangkat, ikatlong saknong. Ang Batang Magalang ni Melodine A. Antonio. Ang batang magalang, kayamanan ng magulang. Marunong sumunod kapag inuutusan at mahinahon kung mga tuwiran. Ang batang magalang, marunong makinig. Po at opo ang bukang bibig. Sa mabubuting gawain, nahihilig. Ang batang magalang, hinahangaan ng lahat. Madalas magsabi ng pasasalamat. Kinagigiliwan at pinupuri ng lahat. Dapat bang igalang ang lahat ng taong nakakasama natin? Dapat bang piliin lang ang taong igagalang natin? Bakit? Kilalanin mo. Piliin sa kahon ang letra na tumutukoy sa mga nasa larawan. Narito ang mga pagpipilian: nurse, guardia, tindera, principal, guro. Para sa unang bilang. Mahusay. Ang tamang sagot ay B, guardia. Sumunod na larawan. Tama, ang sagot ay E, guro. Pangatlong larawan. Mahusay, ito ay letrang E, nurse. Pang-4 na larawan. Tama, ito ay D, principal. Pang-5 larawan. Mahusay. Ang sagot ay C, tindero o tindera. Bigkasin at bilangin ang pantig ng bawat salita. Guwardiya. 3. Guro. 2. Nurse. 1. Principal. 3. Tindera. 3. Iguhit mo. Gamit ang lapis, papel at pangkulay, iguhit kung paano nagpapakita ng pagiging magalang sa loob ng paaralan. Bigyan ng 3 hanggang 5 minuto para matapos ang pagguhit. Pagkatapos, ipakita ang iyong gawa sa kapareha. Kayo ay bibigyan ng marka, gawa ng iyong kapareha, batay sa pamantayan, 5 puntos, husay sa pagguhit,
5 puntos malinaw na pagpapaliwanag at 10 puntos para sa kabuuan. Tingnan ang mga salitang pinantig ninyo. Suriin at kilalanin ang mga letrang bumubuo sa unang pantig ng mga salita. Guwardiya. Ito ay KP. Guro, KP. Nurse, KPKK. Principal, KKPK. Tindera, KPK. Palakpak padyak. Pumalakpak kung ang unang pantig ng salita ay nagsisimula sa patinig at pumadyak naman kung nagsisimula sa katinig. Aklat. Palakpak. Bag. Padyak. Klinika. Padyak. Opisina. Palakpak. Silid. Padyak. Tara, sulit. Bilugan ang letra na nagpapakita ng wastong pagpapantig ng salita sa bawat bilang. Mag-aral, mag-aaral, mag-aral, mag-aral, mag-aral. Ang sagot ay A, mag-a-ral. Pangalawang bilang, kasipagan. Tama. Ang sagot ay letrang A. Pangatlong bilang, doktor. Tama. Ang sagot ay B. Pang-apat na bilang, aklatan. Mahusay. Ang sagot ay D. Panglimang bilang, premyo. Magaling. Ang sagot ay A.